Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. May PCD o post-concert depression pa rin ba ang mga fan ng Grammy Award-winning film artist na si Olivia Rodrigo na nakapanood ng Philippine leg ng kanyang Guts World Tour? Kung naka-move on na, good for you. Kung hindi pa, alamin na lang kung kailan nagsimula ang recreational activity na ito. Sa katatapos lang na sold-out concert ng Filipino-American singer-actress na si Olivia Rodrigo sa Philippine Arena, maraming Filo o Pinoy Libis ang hindi lang happy, kundi happier na mapanood ang homecoming na kanilang pinsang Olivia ng live. Isa sa mga hindi pinalagpas ang first concert ni Olivia sa Pilipinas, si Jello, na isa lang naman sa mga pinalad na makakuha ng VIP pit ticket o yung pinakamalapit sa stage. Sobrang saya kasi feeling ko pinsan ko yung nagpe-perform here in her home country. Ilang beses din siyang muntika ng umiyak and nafe-feel talaga namin na sobrang genuine. Pero hindi lang concert ni Olivia ang pinilahan ng fanboy na si Jello. Pati concert at fan meet ng ibang local at international artists present din siya. Gaya ng Eras Tour ni Taylor Swift at World Tour ng K-pop girl group na Blackpink. Since bata ako, sobrang interested ako with music. Doon ko na-develop yung interest ko with watching live performances. Best concert na napuntahan ko talaga would be Taylor Swift, the Eras Tour. Ang ganda lang ng overall greatest hits concept. Kuya Kim, kailan at saan naganap ang pinakaunang public concert? Kuya Kim, ano na? Ang kauna-unahang public concert kung saan kinakailangan magbayad ng mga manonood, ginanap sa London noong 1672, kung saan nagtanghalang English violinist na si John Bannister. Ang admission fee nagkakalaga ng 1 shilling. Ang may hawak naman ng Guinness World Record para sa pinakamahal na concert VIP package, ang American artist na si Bon Jovi. Ang bawat Diamond VIP experience ticket kasi sa kanyang 2010 Circle Tour, nagkakahalaga lang naman ng $1,875 o mahigit 100,000 pesos. Ang concert naman ng British singer-songwriter na si Rod Stewart sa Rio de Janeiro, Brazil noong New Year's Eve 1994. Dinagsa ng hindi bababa sa 3.5 milyong katao. Kaya ito naman ang may hawak ng record sa pinakamalaking attendance sa isang free concert. Samantala para kay Jello, ang hilig niya sa panonood ng mga concert, higit pa sa pagsuporta sa mga paborito niyang artist. Escape kasi from reality yung panonood ng concerts. There's no better way of experiencing those music than seeing them live. Kapag nanonood tayo ng concert, nagkakaroon tayo ng stress relief through fun. Kasama natin yung mga taong may parehong hilig. So ito ang nagbibigay sa atin ng feeling na connected tayo. Minsan may mga emotions tayong tinatago at ang concert ang isang way para mailabas ito. Actually maganda yung pag-ipunan ng isang ticket kahit may kamahalan siya. May tinatawag na delayed gratification. Ibig sabihin natututo tayong mag-antay. Mas nararamdaman mong worth it talaga. Pero alam niyo ba ng Philippine Arena kung saan ginanap ang concert ni Olivia Rodrigo? May hawak ding world record. Ito ang Philippine Arena na nakatayo sa 140 hectares, Ciudad de Victoria Complex sa Bulacan. Ang kasalukuyang may hawak ng titulong largest indoor arena sa buong mundo. Kaya nito mag-accommodate ang mahigit 50,000 katao. Bukod kay Olivia Rodrigo, ilan sa mga sikat na nag-perform dito sina Bruno Mars, Katy Perry, Harry Styles, Coldplay, K-pop groups sa 17, Blackpink at Twice. Sinong local o international artist naman ang napanood mo sa Philippine Arena? I-tweet o i-comment lang. #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim, masagot ko kayo 24 oras.